Magpakalalaki ka. Ito ang hamon ng House Quad Committee sa dating presidential spokesperson, Harry Roque. Ang tinutukoy ay ang mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo. Giit ni Roque, matagal na daw ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa Pogo. Yung mga financial records ng aking mga korporasyon, ulitin ko nga po, no, yung mga korporasyon ko naman, nabuo yan bago pa pumasok ang Pogo. At yung mga area na acquire, bago pa na-found o nagkaroon ng lisensya, yung Lucky South. At oo nga pala, no, pangalawang beses na may nagsabi na wala akong kinalaman sa Lucky South. Yung sekretary po ni Alice Guo ngayon sa Senado ay nagsabi na hindi niya ako kakilala dahil ang sinabi ni Cassandra Ong na wala talaga akong kinalaman dyan sa Lucky South na yan. Inakusahan ng dating presidential spokesperson Harry Roque nitong Lunes ang House of Representatives na power trippers matapos maglabas ng contempt arrest orders laban sa kanya dahil sa umano'y connection niya sa mga illegal na operasyon. Igini-agree ni Harry Roque na hindi siya bugante sa kanyang Facebook post. Sinabi ni Roque na hindi siya magpapa-aresta sa PNP na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Mamban Tarlac, Porac, Pampanga. Ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw ng sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte, doon sa extralegal killing, sa droga, at syempre sa Pogo. Hindi po tama yan. Pinabulaanan rin ni House Quad Committee Chairperson Representative Ace Barbers ang akusasyon ni Harry Roque na nagpa-power trip lang ang Kamara. Power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga Quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, waiting ho ako. Kailangan ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Sabihin mo sa harapan namin yan. Diba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal Pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members Nakikita mo naman that they are really violating by evading our questions and lying in front of all of us. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam niyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam niyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas noong Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan, hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo yung espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwede iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun.
Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am at kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam. Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SB Pro Nung Tempore. tinawagan ka ni, sinasabi mong tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Give me the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Birhen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes mo po. kinuha yung dokumento? Nasa drawer po na, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So, pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon? po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, What's the first thing you do when you wake up in the morning? If you're checking your phone. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa hindi po nakalock, Your Honor. walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your, go with your Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa Na-file na po. na-file? Na-file na Hindi po. pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SB Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm po. Ano yung law firm?